Budget reset ang panawagan ng isang grupo sa Kamara dahil meron umanong 200 bilyong pisong pork barrel sa panukalang budget sa 2026. Itinanggi yan ng Senior Vice Chairperson ng Appropriations Committee at nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nang pasimula pa lang ang budget hearing sa Kamara, inanunsyo ni Nooy Speaker Martin Romualdez ang pagbuwag sa tinawag na small committee na sinasabing nasa likod ng mga insertions sa national budget matapos itong aprobahan. The House has opened its doors wider than ever before. We've ended the practice of the small committee. We welcome civil society observers. Ang ipinalit sa small committee, ang Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na sisilip sa budget bago pa ito ipasa. Pero ngayong nakaumang ng aprobahan ng Kamara sa second reading ang panukalang 2026 budget, pagsisiwalat ng People's Budget Coalition, meron pa rin umanong pork barrel dito sa halagang 230 billion pesos. Sa halip na linisin daw ang budget process, isiningit umano ng BARC ang bilyon-bilyon para sa mga programang nagpapalawig ng political patronage gaya ng mga ayudang AIX at TUPAD. Hindi rin daw inalis sa mga alokasyong hindi malinaw at madaling maabuso gaya ng confidential funds at lumobong unprogrammed appropriations o yung mga programang nakalista kahit wala pang malinaw na ipapang pondo. Kaya panawagan nila, i-reset ang budget, linisin at magpasa ng budget na tunay na tumutugon sa pangangailangan ng bansa. Pinuna rin ng ilang kongresista ang unprogrammed appropriations. This is not fiscal prudence. It is fiscal abuse. These are clearly programmed obligations that should have been placed under the regular budget, not hidden in the unprogrammed appropriations. We are effectively giving the executive a blank check worth $250 billion pesos. Worse, these funds have become a fund for pork barrel politics. Pero giit ni House Appropriations Committee Senior Vice Chair Albert Garcia, walang pork sa 2026 budget. Actually, this is not congressional pork. These are the normal programs and ng ating national government. Yung MAIP, TUPAD, AIX, normal programs po yan, continuing programs that benefit the poor. Pork, parang may discretion yung... Yes. So may ganun po bang klase? Wala akong discretion because these are budgets of the agencies. So after the passage, yung agencies na po mag-i-implement nito. Di tulad ng small committee, nagpupulong ang BARC bago aprobahan ang panukalang budget at mamamonitor ito online. Habang ang small committee, pribado ang pulong matapos aprobahan ang budget. Makikita rin sa tinalakay na amendments ng BARC kung sino ang humiling ng amendments. Nagsagawa rin ng adjustments sa unprogrammed appropriations. Hindi pork, pero it's, you know, the budget is an ongoing work in progress. Tinatry natin i-improve every year para mas sensitive tayo sa needs of the people and the call of the people. Ang nangyari po nung mga nakaraan ay bumatak po galing sa SAGIP to fund infrastructure projects, some of which are flood control projects. So tinitingnan po natin ano po yung pwede natin gawin para sa 2026 at sa mga susunod na taon. Wala na po yung ganon. Ibig sabihin, hindi na po makakabatak ng infrastructure projects from SAGIP. Target ng Kamara na aprubahan ang panukalang budget para sa 2026 sa Biyernes, October 10 sa ikalawang pagbasa at sa Lunes, October 13 sa ikatlot huling pagbasa. Ito ay kahit ang huling araw ng sesyon ay sa October 10. Under the Constitution, we are allowed to extend, provided that we get consent from the Senate, that we will be extending our session for not more than 3 days. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.